Lucas POV. Matapos makalabas si Aya sa kanyang sasakyan, kaagad rin siya dumiretso para pumasok sa loob ng jewelry shop nito. Ngunit bago pa man siya makapasok ay sandali siyang napasulyap kay Aya at sa babaeng mabilis na lumapit sa dalaga. Hindi niya maiwasang makaramdam ng hindi maganda sa babae. Bukod doon ay tila pamilyar din ito sa kanya, kaya sa halip na dumiretso papasok sa shop ay muli siyang pumihit at bumalik para lumapit kay Aya. Hindi naman siya osuserong tao pero hindi maalis sa kanya ang kakaibang pakiramdam para sa babae. Para bang may kung anong nagbubulong sa kanyang lapitan ng mga ito. Bago pa man siya tuluyang makalapit ay nakita niya isang botelyang inilabas ng babae mula sa bag nito na mabilis nitong nabuksan at naiangat sa mukha ni Aya. Kahit hindi siya sigurado sa laman ng botelyang yun ay nakaramdam kaagad siya ng panganib. Kaya mas mabilis siyang napalapit. "Ito ang dapat sa'yo!" Gigil na sabi nito, kasabay ang pag-angat ng kamay nito sa ere habang hawak ang binuksang botelya. "Amor!" Biglang sabi niya na bahagyang napalakas kasabay ang mabilis na paghawak sa pulsuhan ng babae na may hawak sa botelya at kaagad yung naibaba. Tumapon ang laman nito sa baba at hindi naiwasang natapunan ang braso ng babae. Dahilan para mapasigaw ito sa hapdit na bitawan ng botelya. "Ma'am!" Agap naman na sagot ng guard. Kaagad nito nilapitan ng babae at pilit na hinuli isang braso nito. "Shit!" Nabiglang sabi ni Aya. "Step back." Maring utos niya kay Aya na sandaling di nakagalaw dahil sa pagkabigla. "Who are you?" Galit na sabi niya sa hindi kilalang babae na biglang umisi pa kahit nakangiwi sa nararamdam hapdi ng balat. Kitang-kita nila kung paano nasunog ang balat ng babae. Gawa ng asidong laman ng botelya na dapat sanay isasabi nito sa mukha ni Aya. "Shit! Bakit ako?" Dapat ang babaeng yan ang nanlalaki at nanlilisik ang mga mata nito na nakatingin kay Aya habang gapos ng dalawang guard ang mga kamay nito sa likuran. "Shit woman!" Galit na sabi niya na kaagad dinaluhan si Aya na sandaling tila tinulos sa kinatatayuan dala ng pagkabigla. "Okay ka lang ba?" Tanong niya sa dalaga. Tila nanumbalik naman sa katinuan ang isip ni Aya matapos marinig ang tinig ni Lucas. Oo, okay lang ako." Aniya na napasulyap sa babaeng pilit pinapaupo ng mga guard sa gilid. Habang ang isa'y kaagad na tumawag ng pulis. "Oh, thank God, nothing happened." Aniya sa kanilapitan ng babae. "Stay away from that woman. Dito ka lang at kakausapin ko lang sandali." Sa kanya tuluyang iniwan si Aya at nilapitan ng babaeng pilit pa rin kumakawala sa mga guard. "Paalisin niyo ako dito! Lumayas kayo dyan!" Galit na sabi nitong dinuraan pang isang guard. "Sino nagutos sa'yo para gawin to kay Miss Guevara?" Formal na tanong niya habang kuyom ang kamao. Maswerte siya ngayon, pero tsak na hindi na siya sa susunod. Masyado ka kasing pakaalimerong lalaki ka. Kapag hindi mo sinabi, mapipilitan akong ipakulong ka ng walang labasan. Kahit piyansa, hindi pwede." "Ha? Talaga? Sino ka ba? Diyos ka ba para magsabi niyan?" "Hindi mo ko kilala, misis. Kaya kung ako sa'yo, magsasabi na lang ako ng totoo. Dahil alam kong wala rin namang pakialam sa'yo ang taong nag-utos sa'yo nun. Iiwan ka lang nun sa ere. Walang nag-utos sa akin. Malaking atraso niya sa akin kaya dapat na magbayad siya. Kaya lang pakialamero ka kasi eh. Eh di sana. Kilala ba kita, misis?" Biglang sabat ni Aya. "Sa pagkakaalam ko, hindi pa tayo nagkikita." Kita niya na bahagyang namutla ang babae at napalunok. "Nakalimutan mo lang siguro kasi marami kang mukhang nakikita." Sabay irap nito kay Aya. "Hindi pa ako ganun makakalimutin para hindi ka makilala. San ba tayo una nagkita?" Tanong muli ni Aya. Dito. Diyan sa shop mo." Sabing nguso sa kanyang shop. Nagsimulang maglikot ang mga mata nito na kaagad napansin ni Lucas. Pasimple siyang lumingon sa kabilang kalye kung saan panakanakan tumitingin ang babae. Napansin niya ang isang pulang kotseng nakaparada sa kabilang gilid ng kalsada. Bagaman at hindi makikilalang nakasakay sa loob noon, ay maaninag naman kung may tao sa loob nito. Napansin niyang pamumutla ng ginang habang pilit na nagpupumiglas na makalaya sa pagkakagapos nito. Maya-maya lang ay muling umalis ang sasakyan. "Bitawan niyo ako! Wala kayong karapatan para gawin to sa akin! Ipapakulong ko kayo! Kayong lahat!" Muling singhal nito, napailing si Lucas.
Maya-maya lang ay may sasakyan dumating at kinuha ang babae. Sandali, saan niyo ko dadalhin? Nagpapanik na tanong nito. Huwag ka mag-alala, misis. May ilang katanungan lang naman kaming kailangan mo sagutin. Sabi ng isang lalaki habang ginigiyang-ginang papasok sa sasakyan. Ayaw ko sumama sa inyo! Nito. Mas mabuting sumunod na lamang kayo para hindi kayo masaktan. Basta, ayaw ko! Persang ipinasok ito ng lalaki sa sasakyan. Makahulugang tumingin pa ito kay Lucas at bahagyang tumango rito bago nito sinarang pinto ng sasakyan. Thank you, ani ni Aya na wala ng mga ito. Next time, huwag kang masyadong kampante sa mga kaharap mo. Make sure na palagi kang alerto sa kanila. Hindi lahat ng anghelang mukha ay mabuti. Karamihan may tinatago. Makahulugang sabi niya na lihim na nakapagpaisip kay Aya. Loko to ako bang pinaparinggan niya? Taas kilin na tanong niya sa sarili na napansin ng lalaki. May problema ba? Wala naman. Halika, pumasok ka muna sa loob. Sure, sayang naman kung narito na ako. Hindi ko pa nakita ang shop mo. Matapos sandali siyang mailibot ni Aya sa loob ay nagpa-order ito ng pagkain. Kahit gusto niyang umalis na sana dahil may importante siyang lakad, hindi naman niya nagawang pahindian ng dalaga. Masaya pa silang nagkwentuhan habang kumakain sa pribadong opisina nito. Maya-may natigilan si Aya na marahang dumampi ang daliri ni Lucas sa gilid ng kanyang labi at banayad na humago doon. Asos, nito na sadyang pinakita pa sa kanyang daliri nitong ginamit pangpahid sa kumalat na sauce sa kanyang labi. Maya-may nilapit itong daliri sa bibig nito't sinubo. Napakurap si Aya habang nalalaking mga mata, hindi niya maiwasang makaramdam ng init sa ginawa nito. Bakit ba ang lakas ng impact noon sa kanya? Is he seducing me? Bulong niya sa sarili. Pero bakit naman niya yun gagawin? Sandali niyang pinilig ang kanyang ulo para alisin ang kung anong sumasagi sa kanyang utak. Sayang, maikling sabi nito sabay kindat sa kanya. Hindi naiwasang nag-blush si Aya at sandaling napayuko. Well, salamat nga pala sa pagkain. Pero kailangan ko na rin kasing umalis. May importante pa akong lakad. And always be careful, paalala niya. Salamat. Wala yun. Nagpunas ito ng bibig at tumayo. By the way, can I invite you for dinner? Tomorrow night. I won't take no for an answer. What? Natatawang saad ni Aya. Kung gano'n naman pala, bakit nagtanong ka pa? Kibik-balikat lang tinugon nito. I have to go. Take care. At inihatid niya ito sa labas. Thanks. Sige na, bumalik ka na sa loob. Hindi na tinag si Aya sa pagkakatayo sa gilid ng kalsada. After you. No, you can go back inside before I go. Napairap at napailing si Aya bago nagawang tumalikod dito papasok sa kanyang shop. Maya-may bumaling ulit dito at bahagyang kumaway. Saka pa lamang ito nagpaarangkada ng sasakyan palayo. Hindi maiwasang maihati dito ng tanaw ni Aya habang papalayo na may ngiti sa labi. Hey, anong tinatanaw mo dyan ha? Kay? Why are you here? Nagulat na baling dito ni Aya. Umikot ang mga mata nito. Well, binibisita ka. Lately parang naging masyado kayatang abala. May inaasikaso lang ako. Anyway, nandito lang ako kasi may importante kang malaman. Ano yun? About the Red Pentagon. Ang grupong matagal na niyang minamanmanan at hinahanap. Let's talk inside my office, not here. Aya niya rito at nagpatiunan na. Anong tungkol sa grupong yun? Make sure na talagang magandang balita yan ha. Aniya pagpasok pa lamang nila sa kanyang opisina. Pairap na naupo kaagad ng kasama niyang si Kay sa kanyang sinabi. Grabe, ang demanding naman. Sabay hablot nito sa peanut na nasa ibabaw ng kanyang table. Hey, wala ka pang sinasabi pero mukhang uunahin mo pang maubos yung pagkain dyan sa mesa ko kaysa sabihin kung bakit ka nandito. Ano naman? Para pagkain lang naman? Anito sa patuloy na pagnguya. Siya, sige na. Sa ngayon makakalusot ka pa sa akin. Pero pwede ba? Pakisabi naman kung anong importante pinunta mo rito ha? At pinamiwangan niya ito habang nakatayo sa harapan ng mesa niya. Ako wag mo kong dinadaan sa pasikot-sikot mo. Oo na nga, anito na nagpangalumbaba pa. May nalaman ako na may anak daw itong kilalang leader ng Red Pentagon. Isang babae at natatanging unika iha.
Yun nga lang, mailap ang real identity ng babaeng yun. Mas mabuti siguro kung makilala mo kung sino anak nito para sa ganun, pwede natin yung gamitin sa kanila in the future. Sa tingin mo? Ang tanong, kilala niyo na ba kung sino yung babaeng sinasabi niyo? Kumamot ito sa ulot na nulis ang uso. Yun na nga wala pa rin mukha yung babaeng sinasabi nila. Pero malalaman naman natin konting pasensya at tiyaga pa. Saka may suspecha na yung asset natin. Hindi pa nga lang sure kaya hindi ko pa masabi. Kay, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na linawin mo muna kapag may sasabihin ka sa akin. Lalo na kung tungkol dyan sa grupong yan. Alam mo naman nakating-kating ang kamay kung durugin ang mga yan. Nanlalaki mga matang sabi niya sa kausap. Alam ko naman yun kaya nga kami ang mas natatakot para sa'yo. Mula nang dumala sa mga insidenteng may kaugnayan sa mga grupo na yan, mukhang nagiging mas porsigido at agresibo kaya ngayon na makita sila kaagad. Baka mamaya niyan, dahil sa paghahangad mo na makita sila at magantihan, mas lalo ka pang mapahamak? Nag-aalalang sabi ni Kay. Basta, hanapin niyo kahit ang kalit-liitang detalye na may kaugnayan sa kanya. Hindi ako papayag na hindi sila mahanap. Hanggat narito at nakatayo, humihinga at nakakagalaw, hindi ko susukuan ng hanapin sila. Lahat sila kailangang magbayad. Hindi niyo ba ako naintindihan? Alam naman namin yun Kaya nga di ba narito kami sa likuran mo para alalayan ka? Kasama mo kami. Anyway, pangako ko naman na gagawin ko lahat para matrace ang real identity nila. Wala namang hindi lumalabas na baho Lalo na kung labag naman sa batas ang mga ginagawa nila. Okay ba? Huwag nang uminit ang ulo mo. Alin ito sa kanya. Marahas na napabuga siya ng hangin at napailing. Ang inasahan pa naman niya ay malalaman na niya kung saan naglulungga ang mga ito. Mas lalong humahaba ang panahon ng paghahanap niya. Ngunit hindi siya susuko. Ilalaban niya kung anong pinangako niya sa sarili. Sa ganitong paraan man lang ay matahimik ang kalooban niya mula sa kanyang nakaraan. Oo siya, yaman din lang na hindi kompletong info mong binigay sa akin. May iba na lang akong ibibigay sa iyong trabaho. Kumunot noong sabi niya. Bumalik sa mesa at muling naupo. Napangalumbaba habang pinapatok-patok ang mga daliri sa mesa. Ano na naman ang bago? Yung babaeng muntik na sumaboy ng asido sa mukha ko. Kilalanin mo kung sino ba talaga siya. Halongkatin mong buhay niya kung totoong may atraso ako sa kanya. Kagaya na sinabi niya. Timbagang nasabi niya. Naku parang napapansin ko yata na mas lalong dumadami ang ni-involve sa mga lumalapit sa'yo para lang pagtangkaan ka. Hindi kaya sign na rin yan para tigilan mo na sila? Kay, sa tingin mo, ngayon pa ba ako titigil? No, wala nang atrasan to. Hindi ako takot sa kanila. Si Pogi, kasama rin ba sa plano mo? Nakangising tanong nito. Sinong Pogi? Kunot nung tanong niya rito. Sus, maangan ka pa. Parang hindi mo naman kilala kung sinong tinutukoy ko. Irap na tugon nito. Natural na si Lucas. Titingnan ko pa hanggat wala naman siyang ginagawang mali. Against sa akin, bakit ko naman siya pakikialaman? Isa pa, magiging malaking tulong ang pagiging magpartner namin sa plano ko. Ewan ko ba, parang napapraning na yata ako sa naisip kung pwede ko siyang maging tulay para sa mga taong yun. I have this feeling at sana mali ang kutob ko. Sabay iling na sabi niya. Ayan, kita mo na. Ikaw na rin mismo may sabi. Sa bibig mo na rin mismo galing. Kaya ingat ka sa pagsama-samong palagi sa lalaking yan. Baka mamaya niyan magulat na lang kami na salvage ka na nila kung saan dyan. Bakit? Palagi naman akong nakahanda para dyan, hindi ba? Taas kilay na tugon niya. Sa bagay, wala na ako masabi. O paano, ikaw na munang bahala sa mga pinapagawa ko sa'yo ha? Sus, wala naman akong choice no? Nakaingos na sabi nito. Wala ba? Excuse me girl. Hello, batukan kaya kita para matauhan ka. At kailan ka nawala ng choice ha? Gusto mo ako magbigay sa'yo? Taray niya rito. Oh ayan, kita mo na hyper ka na naman. Nagbibiro lang naman ako Natural kahit tinataboy mo na ako, hindi ako aalis no? Kasama mo kami sa laban mo hanggang sa huli. Taas noong sabi nito sabay ngumisit dumikwatro. Alam mo, malapit-lapit ka ng tamaan sa akin talaga. Yeah, pasalamat na nga lang ako na mabait ka at kahit kailan hanggang sa salita lang. Putol nito sa sinasabi niya. Mabilis na dinampot muli itong peanut na natira sa lalagyan.
May naalala pa pala ako tungkol doon sa ina-sketch mo mukha ng lalaking balbasan. Yung mismo lalaking hinahanap mo? Pwede ko bang makita ulit yun? Biglang seryosong tanong nito. Bakit naman? Gusto ko lang makasiguro yung asawa ng babaeng tinulungan mo. Nakita ko kasi siya minsan sa isang bar. Hindi sa bar natin. Hindi ko rin alam kung kanino yun. Pero kausap yung lalaking yun. Hindi ko nga lang sure kung anong pinag-usapan at inabot sa kanya ng lalaking balbasero na yun. And gusto ko lang na masiguradong siya nga'y nakita ko at hindi ako na malikmata lang. Bakit hindi mo nilapitan? Sana, kung hindi lang sana lumapit yung mahader at plastic mong kaibigan sa kanila. Sinong kaibigan? Sino pa? Si... Hello, Frenny? Tinig mula sa bumukas na pintuan, sabay silang napalingon ni Kay rito. Si Ana ang dumating na abot hanggang tenga ang ngiti. Kunot noong napatitig rito si Aya, wala naman itong pasabing susulpot. Bigla ring umasim ang mukha ni Kay na makita ito. Namiss mo ba ako? Napansin ito si Kay. Oops, may bisita ka pala. Sorry. Sabay irap nito kay Kay. Takang palitan niyang tiningnan ang dalawa. Bakit parang may hindi siya alam sa mga ito? Magkakilala ba sila? Tanong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang mga kilos ng dalawang babaeng nasa harapan niya. Napasyal kay ata. Puna niya kay Ana. Namiss lang naman kita. Kaya naisip kong dalawin ka dito. May bisita ka pala. Tukoy nito kay Kay. Magkakilala kayo? Tanong niya na kay Kay mismo nakatingin. Well, hindi gaano. Nagkataon lang nakita kami last day na hindi inaasahan. Sagot ni Kay. Magkaibigan ba kayo? Taas ang kilay na tanong ni Ana. Hindi rin. Regular customer ako dito. Ikaw ba? Matari na sagot ni Kay dito na nakapagpairap kay Ana. Well, ako lang naman ang kaibigan. / best friend ng mismo may-ari ng shop na to. Hindi ba Aya? Mayabang na baling ito kay Aya. Oo naman. Mabilis at nakangiting sagot ni Aya. Sandali niya sinulyapan si Kay na may makahulugan tingin. Siguro naman pwede ka nang umalis ngayon. Nakakasira ka kasi ng araw ko eh. Alis! Matari na tabo nito kay Kay na ikinataas ng kilay ni Aya. Kahit kailan, masyadong mahangin at mayabang ang ugali ni Ana na isa sa mga hindi niya gusto dito. Sandali lang, singit niya. Ana, hindi naman yata tama na paalisin mo ng ganun-ganun lang ang customer ko. Hindi ba kabastusan naman yun? Kung may personal kayong hindi pagkakaintindihan, wag mo naman sanang idamay pati business ko. May hinahong sabi niya. Don't worry, kaya ko naman bayaran ng buo kung ano man ang kinukuha niya dito. May interes pa? Basta mawala lang sa harapan ko tong kutong babae na to. Matari na muling sagot nito. What did you say? Naniningkit ang mga matang tanong ni Kay kay Ana. Hey! Awat niya sa dalawang babae. Pwede ba huminahon kayong dalawa? Pinagtitinginan na kayo ng mga customer Aniya sabay turo sa mga tao sa paligid nila na nagsisimula na makiosyoso. Pwede sa labas na lang muna kayo pareho kung dito pa kayo magkatalo. I'm sorry, ito kasing... Ani ni Ana. Aalis na lang muna ako kaysa makasira ko ng araw ng babaeng kuwago. Pairap na sagot ni Kay at walang sabi-sabing lumabas ng shop. Abat, ang walang hiyang yun Inis at nanalaking mga matang sagot ni Ana na magsusugod palapit kay Kay. Ana, tawag ni Aya rito. Pwede ba, wag mo akong pigilan? Tuturuan ko lang ng leksyon ng babaeng yun. Nanggigigil na baling ito sa kanya. Stop it, okay? Para kayong mga bata. Bakit ka ba kasi napasyal dito? Kunot nung tanong niya sabay halokip-kip. Well, magpapatulong lang sana ako sa'yo na pumili ng pwedeng irigalo. Alam mo na. Para kanino ba? For a friend. A special friend. Baka may mairekomenda kang maganda at in dito. Pwede kang tumingin sa mga bagong labas na item. Baka may magustuhan ka. Talaga? Sige nga, patingin. Anito na panay ang lingon sa shop na tila may hinahanap. Iginiya niya ito palapit sa corner ng mga set ng mga bagong item at designs ng mga alahas. Ano bang bibigyan mo ng gift? Lalaki o babae? Babae. Okay. At naglakad patungo sa pinakagitnang salaming estante. I think may pwede kang mapili dito. Sabay turo ng mga bagong alahas. Kita niyang panlalaki ng mga mata nito nakatingin sa isang kakaibang disenyo. Pwede ko bang mahawakan ng isang yan? Sabay turo sa tinitingnan. Sure. At nilabas niya ang hinihingi nito. Napasin niya paglikot ng mga mata nito habang panay ang sulyap sa entrance ng shop. May hinihintay ka ba? A friend or...
Wala. Baka lang kasi bumalik yung babaeng yun. Alam mo na. Tukoy nito kay Kay. Nag-beep ang phone niya at kaganyan tiningnan ng message. Sabay tango. Sandali lang ha. Maiwan muna kita at may titignan ako. Sandali lang ha. Maiwan muna kita at may titignan lang muna ako. Sige. Pagtalikod niya dumiretso sa kanyang opisina. Kaganyan tinawagan si Kay habang nakatingin sa monitor ng CCTV sa kanyang shop. Be careful with that lady. Paalala ni Kay sa kanya. So am I right that you already know her? Tanong niya. I will tell you later but for now you need to look at her. I smell something not good today. Okay, but... Natigilan siya sa pagsasalita na mapansin mula sa screen monitor na may lumapit kay Anang lalaki tila sandaling nag-usap ng pasimple bago naghiwalay. Panay ang linga nito sa paligid na tila may hinihintay. Hey, are you still there? Untag nito sa kanya matapos sandaling manahimik sa linya. Yeah, may napansin lang ako. What's that? Where are you now? Outside your shop? Can you see Anna right now? No, but wait. Nawala ito sandali sa linya. Okay, I can see her right now. What's the matter? He's talking to a guy wearing a black cap and a black suit and that man is heading to go outside right now. Have you seen? Yup, I can see him right now. Don't worry. I look at him. Okay, give me updates later. I'll need to go back to Anna. Sure, bye. Muli siyang bumalik sa kinaroroonan ni Anna. Napansin niyang hawak pa rin itong alahas na inabot niya kanina dito. Nakapili ka na ba ng gusto mo? Magiliw niyang tanong dito habang palihim na nagmamasid sa paligid. Yes, actually, gusto ko yung binigay mo kanina. How much is that? Nakangiting sagot nito nakapasulya pa sa may gawin ng pintuan. Palihim rin siya sumulyap sa entrance na mapansin ang ginawa nito. Nakita niya pagpasok ng 5 magkakasunod na lalaki, dahilan para makaramdam siya ng hindi maganda. Nagring ang phone niya. Sandali lang ha. Ani at nakitang si Kay ang caller. Kausapin ko lang sandali to ha, baka importante. Sure, go ahead. Napatawag ka. Ani at nanatiling nakatingin kay Anna. I had a bad feeling with the guys in black na kapapasok lang sa shop mo. Silang nakita kong kausap kahapon ng best friend mo. I'm sorry kung hindi ko kagad nasabi kanina. Hinging pa umanhin nito. What? Seryoso ka? Napalingon sa kanya si Anna na tila nagtataka. Oo naman, kaya nga ako tinarayan yan kanina eh. Kung may plano man sila o siya, hindi ako basta-basta makakilos. Alam mo nandito siya sa paligid. May hinang bulong niya. I know, but don't worry. Na-inform ko na si Natay at if ever something happened there. Kahit ako naman hindi dapat makita ng babaeng yan. Thanks. Everybody get down on the floor! Biglang sigaw ng isa sa lalaking pumasok kanina. Ang lakas ng loob ng mga ito na hindi man lang gumamit ng kahit anong takip sa mukha. Humugot ang mga ito ng kani-kanilang baril mula sa likuran ng mga ito. Natakot at nagkagulit nagsigawan ng ibang customer na naroon sa loob. Oh shit! Sabi ni Kay sa kabilang linya. Mukhang balak pa nilang limasin ang shop mo. Bye for now. Kailangan kong makausap si Nateya. At nawala na lang ito sa linya. Oh my goodness! What happened? Tarantang tanong ni Anna na tila takot na takot. Looks like someone is stabbing my back. Nakahulog ang sagot niya rito habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Anna. If ever na malaman ko kung sino siya, kahit kaluluwa niya hindi makakaligtas sa akin. Matigas at mahina niyang sabi. What did you say? Namumutlang sagot nito. Wala naman, but this is the first time na may nangyaring ganito kahit na matagal ko nang minamanage ang negosyong to. Once na malaman ko kung sino yung mga yan o kung sinong nasa likod nito, I'll swear, tatanggalan ko ng ulo. Napalunok ito't maya-maya lang ay tila napapasong napalayo sa kanya. Inis ngunit kalmadong hinarap niya ang mga lalaki. Lucas POV. Abala si Lucas sa ilang papeles na nasa kanyang harapan nang biglang tumunog ang kanyang phone. Unknown number ang kanyang caller kaya napakunot ang kanyang noo. Ignorahin na lamang sana niya kung sino man ang tumatawag ngunit hindi rin humihinto ito sa pag-ring at nakakarindi yun para sa kanya. Kaya inis na sinagot ito. Hello. Formal at malamig na tinig ang sinalubong niya sa tumatawag. Oh, it seems that you're in a bad mood, Mr. Montago. Tinig ng isang babaeng sumagot. Who is this? Kunot noong tanong niya rito. Ngunit tila pamilyar sa kanyang tinig nito. Tila narinig na niya ito sa kung saan at hindi lang matandaan. I don't need to introduce myself. Tsak naman nakilala mo na ako. Pwede ba hindi ako manghuhulat lalong wala akong panahon para makipagkwentuhan?
Saan at paano mo nakuha ang number ko? Oh my dear, I'm so sad that you didn't notice my voice. Anyway, it doesn't matter. I just make a call for you to personally invite you to my party. Anito, he chuckled. Invite me to your party? I didn't even know you. At sa tingin mo, papayag akong pumunta sa party mo na hindi naman kita personal na kilala. Oh, don't worry my dear. I'm sure na makaka-attend ka. This is your only way to meet me personally. And also, I have a very important information about your parents' death few years ago. I know who's the mastermind on your parents' assassination. At saka ito tumawa ng pagkalakas-lakas at pagkahaba-haba. What? Hindi ako nakikipaglukuhan na. Kaya pwede ba, humanap ka na ibang pwede mong maloko? Abala kong tao at I'm a busy person too. At bawat oras ko'y mahalaga. Anyway, it's up to you kung hindi ka man maniwala sa sinasabi ko. But let me tell you that it is once in a lifetime. After this, never ever mo nang malalaman kung sino nagpapatay sa mga magulang mo. So better think my boy. At sana magustuhan mong hinanda kong regalo para sa'yo. At nawala na ito sa linya habang tumatawa. Hello shit! Inis na sabi niya. Ilang minuto rin niyang kinalmang sarili na may kumatok sa pinto ng opisina niya. Please come in. Ani at napasandalikod sa kanyang swivel chair. Ang sekretary niyang pumasok. Sir, may package po na dumating para sa inyo. Anito na lumapit at may bitbit niya sa katamtamang laki ng box. From whom? Kulot noong tanong niya. Wala siyang ina-expect na darating sa kanya. Not indicated, sir. It's unknown. Okay, just put in the table. Ani at bahagyang sinulyapan ng lamesa na nasa harapan ng babae. May pag-uutos pa po ba kayo, sir? Nothing. Pwede ka nang lumabas. Thank you, Ania. Paglabas ng kanyang sekretarya, matagal siya napatitig sa box. Naalala niya sinabi ng babaeng kausap kanina sa phone. Hindi kaya itong sinasabi niyang regalo? Lumapit siya sa mesa upang buksan at tingnan ang laman ng box. May ingat na inangat niya yun at kinalog. Maya-maya sinimulang buksan. Tumambad sa kanyang mga larawan na mga taong hindi naman niya kilala. At sa pinakahuli ay ang larawan ng isang maskara. Kunot ang noong tinitigan niyang mga yun, lalo ng maskara. Maya-may nakatanggap siya ng isang mensahe. I hope you have seen and liked my special gift for you. If you agree to attend my party, I'll assure you that I will introduce all those people in the picture to you right now. So I will expecting you to be there, huh? At naputol na ang linya. Who are you? Bulong niya sa sarili. Muli niyang dinampot ang larawan ng maskara at tinitigan. Maya-may may naalala. Flashback. Dad, Ma'am, when will you coming back? Malungkot na tanong ng batang lalaki habang nakatitig na malungkot ang mga mata sa monitor ng laptop nito. Kasalukuyan nagvi-video call ito sa mga magulang na noon ay naghahanda na para sa paglipad. Nakasakay mga ito sa isang eroplano para magtungo ng Alemanya. Balak ng ama nito na mag-extend ng negosyo nito sa bansang yun. Oo nga't marami na itong mga bansang napasok para sa negosyo nito ay hindi pa rin nawawalang pagnanais nito na mas mapalago at mapalawak pang saklaw nito. Hindi ito tumitigil sa patuloy na paglago at pag-angat. Isa sa mga dahilan kung bakit marami ang taong nagnanais na mapabagsak ang kanyang ama at makuha ang posisyon nito. Ang kanyang ama, Sario Montago, ay kilalang pinakamayaman at pinaka-impluwensyang tao. Maraming patalikod na lumalaban sa kanya ngunit walang nagtatagumpay. Kinilala rin itong mafia lord dahil sa matapang at walang takot itong paglipol sa ilang kilalang leader ng mga organisasyon at grupo na tumataliwas at tumatraidor sa kanilang samahan. Don't worry son, after this magpapahinga muna ako sandali para makabawi-bawi naman ako sa inyo ng mami mo. But for now, you need to behave habang wala kami, okay? Yes, Dad. We're taking off, honey. Take care of yourself. Okay? Tatawag kami kagad kapag nandun na kami. I will wait, Mommy. Yes, honey. Biglang naputo dito sa pagsasalita na biglang may narinig kung anong pumutok. What is that? What's going on? Tarantang tanong ng kanyang ina habang nanatili nakabukas ang linya kaya malayo nakikita ni Lucas ang nangyayari at mga nagpapanik na tao sa loob ng eroplano. Kinabahan si Lucas na may hindi magandang nangyayari sa mga magulang niya. Han, what's happening? Takot na tanong ng mami niya sa daddy niya. They're checking on it. Don't panic. Calm down. Sagot ng daddy niya. Ma'am, Dad, what's happening there?
Mangiyak-ngiyak na tanong niya sa mga ito. It's okay son, baka naglolo ko lang at maayos din agad. Anyway, tatawagan ka na lang namin mamaya, okay? For now, off muna kami ha? But dad, we love you son, always remember that, sabi ng kanyang ama. Love you honey, sagot naman ng kanyang ina at nawala na linya. Mula ng oras na yun, hindi na mapakali si Lucas sa pag-iisip kung anong nangyayari sa mga magulang. Hours later, biglang nag-flash sa lahat ng news channel ang nangyayari pag-crash ng plane na sinasakyan ng mga magulang niya. Laman lahat ng balita habang wala pang nagko-confirm na survivor at wala pang nare-recover na katawan. No, this is not happening ma'am. Dad, where are you? Palahaw na sigaw ng bata habang umiiyak. Tahan na iho. Pasasan ba't malalaman rin natin kung ano talagang nangyari? Alo sa bata ng yaya nito. Biglang may nag-flash sa kanyang screen na panibagong message from unknown user. Binuksan niya yun at nakitang imahe ng pagbagsak na eroplano sa himpapawid hanggang sa tuluyan niya sumabog habang buong bulusok pa ibaba. Halos pakiramdam ng bating maging siya, nawasak na rin ang buong pagkatao sa nakitang kalunos-lunos na sinapit ng trip ng kanyang mga magulang. Maya-may biglang may nag-flash sa isang imahe na tila maskara at ngumiti sa kanya habang nanlilisik ang mga mata. Nagulat at napalayo ang bata sa harapan ng monitor. Who was that? Gulat at takot na tanong nito. Ano ka bang bata ka? Ang mabuti pa magpahinga ka na muna para hindi kung ano-anong nakikita mo dyan sa harapan mo. Sabi ng yaya nito at giniya papasok sa silid nitong bata. Hindi, may nakita ko eh. Natatakot ako yaya. Paano na ako ngayon? Sino na makakasama kung wala na kayo? Umiyak na tanong ng bata nang makapasok ito sa silid nito. Nandito naman ako muna mag-aalaga titingin sa'yo. Sagot ng yaya nito at niyakap habang umiiyak ang bata. Muling nabalik sa kasalukuyan si Lucas na biglang sumulpot sa harapan niya si Buboy. Sir, can I have your permission? Mag-out lang po muna ako sandali. Okay, but where are you going? Curious niyang tanong na mapansin na tila nagmamadali ito na may hinahabol. Importante lang po, saka ko na lang po muna sasabihin. Okay. Ani at kagad rin kinuwang kanyang coat. Maayos na sinino pang hawak ng mga larawan sa kanyang drawer. Malalaman ko rin kung anong kaugnayan mo sa mga larawang ito. Bulong niya sa sarili habang nakatitig sa maskara. Maya-may tuluyan na ring lumabas ng kanyang opisina. Miss De La Torre, please inform Mr. Troy na bukas na lang muna kami magkita. May personal na lakad ako ngayon. Aniya habang naglalakad. Yes sir, kaagad na sagot ng sekretarya. Pagbaba pa lamang niya sa sasakyan, napansin kaagad niyang tatlong lalaki na tila nagmamasid sa labas ng shop ni Aya. Napakunot ang kanyang noo at pilit inaaninagang kung ano nangyayari sa loob. Dahil hindi kitang loob ng shop, mula sa labas ay bigo siyang makitang ilang nangyayari sa loob nito. Nagtaka rin siya na walang security guard ng shop sa labas at tanging ang isang nandun katabi ng isang lalaking naka-overall black suit at cap ngunit walang takip ang muka. Can I come inside? Casual na tanong niya sa mismong guard na naroon. Napansin kagad niyang pumutla ng guard habang nakatitig ng diretso sa mga mata niya. Nakaramdam siya hindi maganda sa klase ng tingin nito. Kaya casual siyang lumingon sa tatlong lalaki na roon na pare-pareho rin nakatitig sa kanya. Mga bago rin ba kayong guard dito? Muli tanong niya sa tatlong magkatinginan bago nagsitango sa kanyang tanong. So, pwede akong pumasok sa loob? I'm sorry, but we are closed now. Malaki ang tinig na sagot ng isa. Sandaling hindi umimik si Lucas at tumango. Alam niya bihira lamang mag-close ang shop ni Aya at kalimitan ay kapag holiday season. Sayang naman, may gusto pa naman sana akong bilhin. Bumalik ka na lang sa ibang araw. Hinarap niya lalaking sumasagot at tinitigan sa mga mata nito. Napansin niya pamumutla nito kaya alam niya marahil ay kilala siya nito. Do you know me man? At mas nilapitan to. Sorry pero hindi kita kilala mister. Matapang na sagot nito bagaman at baka sa mga mata nitong takot. Kung ganun, magpapakilala ako. Ani at mabilis na hinablot ang lalaki at naigapos kaagad niya ang mga kamay nito patalikod gamit lang ang sariling lakas at mga braso. Siguro naman ngayon kilala mo na ako sino ako. Bulong niya rito. Ramdam niya paninigas na lalaki sa takot sa kanya. Sir, hindi talaga. Bitawan mo siya. Biglang sabi ng isa pang nakatutok ang baril sa kanya. Sige, iputok mo para makita mo kung paano magkagutay-gutay ang katawan nitong kasama mo. Aniya, huwag! Takot na sigaw nito na lalaking hawak ni Lucas. Biglang natanaw niya ang pagdating na si Buboy na kagad humugot ng baril at tinulak naman sa dalawang lalaki na nasa harapan ng amo. Drop your guns or I'll shoot you both.
ani ni Buboy na kinalingon ng dalawang lalaki. Mabilis na bimanaba ng mga ito ang armas at sinanyasan si Lucas ng guard ng shop para italing mga ito. Gamit ang isang lubid na naroon sa booth ng security guard ay nagawa nilang maigapos ang tatlong lalaki. Nandito ka rin pala? Akala ko ba may lakad ka? Tanong ni Lucas kay Buboy. I want to buy something sir. Kaso naabutan kong, let's get inside. Mukhang may hindi magandang nangyayari sa loob. Kaswal na sabi ni Lucas. Napatango si Buboy at kagad na napasunod sa amo, papasok sa shop at nagulat sila sa inabutang eksena sa loob. Sino kayang nasa likod ng kaguluhan sa shop ni Aya? May kinalaman kaya ito kay Ana? Malaman na kaya ni Lucas ang relasyon ni Buboy kay Aya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.